Ayan, happy Sunday everyone. Happy Sunday mga kapangarap. Kumusta po tayo? Ayan, meron akong video na ipopost sana ngayon. Pero nung kaka-edit ko, kasi hindi ako marunong. Kaka-edit ko, meron pala siyang part sa unahan na putol. So, bandang gitna lang siya magkakaroon ng tao. Doon nyo lang masisilayin ng ganda ko. Kaya, magtiis muna kayo sa una. Boses lang maririnig nyo. Pero sa gitna nga ay maririnig at makikita nyo na rin yung kagandahan ng inyong kapangarap. Ayan, enjoy watching sa aking video ha mga kapangarap. Medyo madrama to, kaya gusto ko na mapakinggan nyo at mapanood nyo matapos nyo hanggang sa dulo. Hanggang dito na lang mga kapangarap. Bye! Ayan, hello ulit mga kapangarap. Kumusta tayong lahat? Nagbabalik ang inyo pong kapangarap. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel, Gina Ciliano. Please click the notification bell also, and para updated kayo sa aking mga next video. And please comment din kayo kung may time kayo at kung gusto niyo mag-comment. Ayan. matagal. Ayan, matagal na panahon talaga. Mga ilang araw din, ilang linggo or month po ako na hindi nakapag-vlog kasi marami nangyari, marami mga eksena naganap sa aking buhay. Sa kabila ng lahat, ito, pinipilit ko pa rin na ngumiti. Sa bagay, lagi naman talaga ako nakangiti. Kaya kahit malungkot, parang hindi ko magawang maging malungkot kasi talagang nakasanayan ko na yung palaging nakangiti. Kasi gawa ng malaki yung bibig ko yun. Ano ba yan? Excuse me po. Hindi ko alam kung ano po yung sasabihin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kung anong kwento yung ikukwento ko. Wait lang. Hindi ko po kasi alam kung ano yung ikukwento ko sa inyo ngayon. Dahil marami nga pong naganap sa aking buhay. Siguro simulan ko na lang yung special day ko. Noong February 19 is birthday ko po siya. Meron kaming celebration na ginawa ng aking pong asawa at dalawa ko pong anak. Umalis kami, nagpunta kami sa isang resort. And then, doon kami nag-spend ng hanggang maghapon. Plano po talaga namin hanggang kinabukasan na kami uuwi. Parang inisip namin, syempre, less gastos din. And ando na po kami. Actually, dalawang resort naman po yung napuntahan namin. Kasi doon sa una, medyo hindi namin nagustuhan kasi isa lang yung pool. And then, naghanap kami ng malapit lang din doon. At nakita namin yung isang resort na konti lang din yung pool. Pero, doon po sa pambata, marami, 3 pool siya na malaki. So, wala po masyadong tao. Halos solo lang namin yung resort. And then, ayun po, may video din po ako doon, pero hindi ko na po siya binlang. Hindi ko na siya pinost kasi hindi ko na kung paano. Hindi ko po maasikaso. Hindi po ako magaling sa mga edit. So, ayun, nag-birthday po ako. And salamat po sa nag-sponsor ng aking pong birthday na pinush niya ako na lumabas kami, sagot niya yung gastos, papadalahan niya ako, ganto ganyan. Salamat. Alam mo na kung sino ka. And ayun, salamat talaga. Tatupad naman yung aming family bonding. And then the next is pinaka-highlight po is yung tungkol sa mother ko. Nagkaroon po siya ng sakit. Last time na vlog ko po is dinalaw namin siya. And then nagkasakit po uli siya. And then na-confine po siya, na hospital po siya ulit. 2 times, pangalawang confine, medyo okay pa rin po. Tapos nung pangatlong, hindi po namin siya binantayan sa hospital that time. Nung pangatlong confine niya po, doon na po kami nagbantay ng mga kapatid ko. Lahat kami po talagang nandun yung supporta namin sa nanay namin. Kasi 3 times po siya na sinasarina ng dugo. Halos every month, lagi siya nawawala yung dugo. Ayun, tapos sa ospital, nagbantay po ako na nakita ko po yung ima namin na sobrang mahina siya. Pero nung pinasok namin siya, medyo malakas pa naman. Yung binti lang niya yung nirereklamo niya na masakit daw po yung binti niya pag ginagalaw namin. Kasi na-confine po, umuwi po kami ulit dito sa bahay namin. After 2 days, tumawag yung ate ko na umuwi daw ulit kami kasi mahina na daw po yung nanay namin. Yun nga po, nung pagkakita ko po sa hospital, mahina na po talaga siya. Sabi ko, ba't ganun? Ba't lalo pang humina? Ayaw nga po sana namin siya i-confine kasi sabi namin baka mas lalong kung ano lang yung gawin, ganun. Tapos ayun, na-confine po siya. Ayun, nabantayan ko naman po.
Tapos nung, syempre, sabi ko, lalaban tayo ah. Lalaban, gagaling. Lagi po yun ang sinasabi ko, full of encouragement. At nakikita ko naman po na lumalaban talaga yung mother ko. Tapos nung isang gabi na nakita ko hirap na po siya. Yung hindi na siya makasalita masyado. Hindi na niya magalaw yung katawan niya, yung paa niya, yung katawan niya pag hinahawakan namin, aray lang po siya ng aray. Hindi pa ako nagpapakita ng lungkot sa nanay ko. Kahit sa mga kapatid ko, hindi ko pinakikita na umiiyak ako o nalulungkot ako. Nagkataon po, nung time na yun, ako na lang po yun nasa ospital, nasa bantay, nasa baba po yung ate ko, stepfather ko. Hindi ko na po kinaya. Pumunta ako ng CR, tapos doon ako nag-pray ako na ayoko nung nakikita nahihirapan si Ima. Ayun nga po, ayoko na pong wait lang po yun na nga lang. Ayun nga po, na ayoko na pong makikitang nahihirapan yung mother ko. Siya na po bahala. Tapos ayun, hanggang nung gabi po, na siya, balisa na siya. Yung wala na pong yung may nagpapabiling sa amin, biling mo ako sa kabila. Sobrang hirap po nung na-experience ni Ima sa hospital. Kasi yung pinagkakanta ko lang po siya ng Christian song, yun, nagugustuhan naman po niya. Para mapanatag siya, para makatulog siya, kinakantahan ko po siya ng Christian song. Tapos pilit na naman siya. Tapos hanggang kinabukasan, sabi niya sa amin, paliguan niyo ako bukas kasi init na yung buong katawan ko. Yun na po yung parang naisip ko, sign na siya na malapit na. Kasi ganoon din po yung kuya namin noong nakaraan, yung inalagaan na yung experience ng pag-aalaga sa nanay, sa kuya namin noon, tsaka sa nanay ko parehas, na hindi siya natulog magdamag, panay lang siya balisa yung katawan niya, ganun. Hanggang yun nga po, naiuwi na po namin ng bahay, sa bahay na po namin siya inalagaan. Sa bahay, 3 araw po siyang hindi natutulog. Ayun, tapos sakit man po isipin, pero at least noon pa man inihanda na rin po namin yung sarili namin, pati po ako, yung puso ko, na sabi ko, lahat naman po tayo pupunta doon. Tsaka hindi na naman po kami siguro mawawalan ng magulang, kaya kakayanin pong pilit. Sabi nga po nilang iba na iba po talaga pag may magulang. Iba naman po talaga. May magulang ka pa kayo. Nanay lang o tatay lang. Kaya yun. Salamat nga po pala sa lahat ng mga nakiramay, nakidalamhati, tumulong. Sa lahat ng kamag-anak namin. Lahing Manalastas. Salamat po. Dahil andyan kayo. Sa mga kapatid po ni Ima, salamat. Pati po doon sa mga pinsan namin sa ibang bansa. Salamat kasi hindi kami masyadong nahirapan sa financial. Na alam nyo naman na hindi naman kami gano'n wala naman kami ibang pagkukuhanan. Kaya salamat sa inyong lahat na nagbigay na tulong sa amin, sa suporta. Malungkot po, pero alam ko po na kasama na ni Lord si Ima. Yun na lang po yung bibigay ng pag-asa sa akin, tsaka lakas na kahit nawala siya dito sa mundo, alam ko sa pinuntahan niya doon, wala na siyang hirap na mararamdaman. Yun nga po yung binubulong ko sa kanya noon, nung time na nakapikit lang siya, hindi naman siya dumidilat na the whole day, hindi siya dumidilat. Sabi ko, huwag ka matakot kasi doon sa pupuntahan mo, wala nang paghihirap, wala nang iyak, wala nang lungkot, wala nang sakit. Hindi mo na mararamdaman yung sakit. Kasi lagi niya sinasabi, bakit daw po niya naranasan yung ganon? Anong ginagawa niya? Bakit ganon kahirap yung pinagdaanan niya? Hindi nga daw po siya nagkasakit nung buong buhay niya. Pero nung nagkasakit naman daw po siya, bakit sobrang ganon? Ay, sabi ko, doon hindi ka na mahihirapan.
Saka doon, puro ginto. Puro ginto yung tatapakan mo, yung makikita mo, lahat na nasa paligid mo, puro ginto. Kasi alam ko po yung mahilig yun sa alahas eh. Mahilig yun sa ano sa gamit sa katawan. Nakakalungkot. Madalang naman po kami magkita ng nanay ko every birthday nga lang po niya kung uuwi kami. Pag birthday niya lang po, tsaka na kami umuwi. Ayun. Napaka-emotional ko po ngayon kasi nung time na yun, hindi naman po ako masyadong naging emotional. Ba't ngayon kung kailan video? Ayan. Break muna tayo. Ayan. Ulit, nagpapasalamat po ako sa Barrio Tagulod na sumuporta sa amin. Salamat po talaga sa mga pinsan namin sa abroad. Sabihin ko na o hindi ba, hindi ko alam. Sige, basta alam niyo na po yun sa mga pinsan namin dyan sa Amerika at saka sa Canada. Maraming salamat. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko, wala po ngayon yung dalawa kong anak, kaya tahimik. Nandun po siya sa ate ko, hinatid namin kahapon kasi mag-aayos po kami ng tindahan kasi sobrang kalat po ng tindahan namin ngayon dahil nga po ilang linggo ako nawala. Tapos meron po kami ang ayusin na kainan, magtatayo po kami ng ate ko ng maliit na negosyo para hindi po naabutan ni Ima, pero sabi namin sa kanya na yayaman na kami yayaman na kami, hintayin mo lang. Yan, magtatayo po kami ng maliit na kainan ng kapatid ko, ate ko, at aayusin po namin siya bukas. Kaya ayan, paputol-putol po ang video. Ayan, yun nga po, mayroon kami maliit na gagawing kainan ng ate ko para po makasurvive. Makasurvive talaga yun. Ayan, marami pa sana kaming pwedeng maibigay sa nanay kay Ima, pero yun nga po, hindi na niya naantay, nawala na siya. Wala. Ayan, ngayon abangan niyo po ang aming gagawing mini sa karinderya o restaurant. Ayan, hintayin niyo po yung mga next na video. Mapakita ko po sa inyo yung aming magiging setup ng kainan po namin ng aking ate. Pag-pray niyo din po na maging successful ang aming business para po dedicate ko na rin, dinededicate na rin po namin to kay Ima. Kasi alam po niya noong pa na talagang struggle kami kung paano namin sisimulan yung karinderya, kung saan, kung paano. Hindi ko po alam po ni Ima yun. Kaya sinabi nga po ni Dicho noong time na wala na siya, sabi niya, magabayan mo kami sa aming nagagawing tindahan, business ni Gina, yun. Alam ko naman po na narinig ni Lord John, kaya siya yung magpapatupad. Yan, salamat po sa inyong lahat. Susunod na video ko, tama na po, nagiging masyado akong dramatic. Dapat masaya yung video ko. Hindi ko naman plano ako iiyak na ganito. Ayan, sa mga kaibigan ko, sa mga nag-aantay ng video, special shout out, Mary Ann de la Cruz. Pasensya ka na, hindi kita nadadalaw dyan. You know naman na busy din ako. At saka, wag mong isipin na nakakalimutan kita, hindi kita sinusuport. Sinusuportahan kita, lagi kita naiisip. Kaya lang, iniintindi ko rin yung kalagayan mo. Mary Ann de la Cruz, you know that I love you. Nandito lang ako, wag kang susuko. Laban lang. At laging think positive para yung parts ng katawan natin ay talagang yun yung magre-react sa katawan natin. Naalala ko tuloy si Mother pag sinasabi ko to, lalaban. Yan. Salamat, ingat tayong lahat, keep safe everyone, and God bless. Please subscribe my YouTube channel. Bye bye. Okay, sabi ko lagi, always smile, pero ako naman ito umiyak, pero yan, always smile mga kapangarap. Bye, God bless.